Hi, hello po sa inyong lahat. Isang magandang araw po muli sa inyo. Welcome ho sa Eric's Vlog. Meron lang po akong ibabahagi na video ho, na aking napanood doon ho sa internet. Yun hong tungkol ho doon sa isang sasakyan ho na aksidente ho doon sa may Mel Lopez Boulevard ho, doon ho sa parting Tondo. Yun ho yung area na kung saan ho ay malapit yung mga yung mga container terminal at pier, kumbaga doon dinadala ho yung mga container van dyan po sa lugar na yan. At kadalasan po ay maraming truck po tayong nakikita dyan. So yun ho, isang kalunos-lunos ho na pangyayari ang naganap po nung, pag di po ako nagkakamali, kahapon o nung isang araw. Nakita ko lang ho ito yung rumaragas ang asakyan na napakabilis. Ayun hong likod ng trailer truck ho na may kargang container ay nabangga ho. Yun hong unahan ay wasak na wasak, at ang pagkakaalam ko dead on the spot ho yung nagmamaneho ng SUV ho na yun dun ho sa Mel Lopez Boulevard. Ito ho yung northbound na pag ikaw ay pupunta ng Harbor Link o parting Navotas. Yun ho yung area na yon. At kaya ko naman ho na ibahagi ang pangyayari ho diyan ay dahil ho nung si Mayor Isko Moreno ho ang mayor ho, ay mahigpit ho niyang pinagbabawal ho yung mga pagparada ho ng mga sasakyan ho diyan. Sinisita ho niya talaga na pinapaalis. Kadalasan pa nga ho sa tulay pa tumitigil yung mga trailer truck. Kadalasan po humihinto dahil truck ban daw o nakapila papasok ng pier ho. Yun ho yung mga rason kung bakit ho yung mga trailer truck ay nakaparada ho dyan. Ang nangyari ho ay noong mga panahon ni Isko Moreno, ni Mayor Isko Moreno ho, ay talaga hong pinapatanggal ho yung mga yan. Talagang hindi siya pumapayag. At sa sumbong din ng netizen ay talagang iniuutos niya sa mga tao niya, o siya minsan mismo pupunta ron para kausapin at para alisin, palayasin ho yung mga trailer truck na pumaparada ho dyan sa Mel Lopez Boulevard. At dahil ho yan ay magiging sanhi ng aksidente. So yun ho, may mga tao talagang mga pasaway at talagang hindi na sila nagtanda at nawala lang si Isko Moreno. Ay ganun na po ang nangyayari. Ay pinaparadahan pa rin ang mga matitigas ang ulo. Biro nyo ho, ito ho'y nakaparada doon ho sa gitna ho, sa Center Island ho, nakaparada ito. At ang rason daw ho ng truck ay naghihintay daw po sa pila. Ayun. At pero nakita naman daw ho ng mga barangay na nakakasakop po doon sa lugar na pinangyarihan ho nito ay nakaparada pa ho nung kinagabihan. Kaya ho sa tingin nila ay hindi ho rason na sila ay nakapila. Pero isipin nyo ho, kung nakapila man, mali pa rin ho Sa Center Island ho nakaparada, kaya kalunos-lunos ho ang nangyari ho. Kaya napakahirap ho na ang mga sasakyan ay nakaparada ho doon sa gitna ng kali, lalo na ho pag madilim ang lugar. Dahil ho dito sa Batangas ho ay may mga pangyayari din hong ganyan dito po sa may diversion road. Kung familiar po kayo sa lugar dito, yung sa Taal at saka sa Lemery po, merong diversion road po dito na kung saan ay marami pong aksidente ang nangyari dahil nakaparada ho yung mga trailer, yung mga truck
Hindi naman trailer truck, truck ho na may mga laman naman na o may kargang mga sugar cane o yun ho mga tubo. Dahil marami hong tubo dito na nagtatanim ho na dito ho ay maraming tubo. So yun ho, truck na tubo yun, marami hong pangyayari na tayong nabalitaan na yun hong mga kabataan na nagmumotor ay hindi nila nakita yung mga truck na nakaparada at bumangga sila. Ayun ho, marami hong aksidente ang nangyaring ganon, pati sasakyan ho. At nakabalita rin ho ako dito, parang happy ho ng isang kapulisan, nabangga din ho siya doon sa nakaparadang mga sasakyan ho sa gitna ng daan. Kaya very unsafe po na paradahan ito ng sino mang tao kahit saan mang lugar, dahil ho hindi ho maganda na paparadahan ito at sigurado ho may mga aksidente. Yun ang nangyari, na-aksidente ho yung SUV na yun dahil nakaparada ho sa gitna ang trailer truck ho na may higpit na pinagbabawal ni Isko Moreno ho noong panahon niya. So dapat ho yan ay ma-check ulit ng mga otoridad ho ng Maynila para ho hindi maulit ang kanyang pangyayari. Dahil katulad nga sinasabi ko sa inyo, dito rin ho sa Batangas yung mga pangyayaring ganyan, na yung mga truck ng tubo naman ay nakaparada ho sa diversion road, ay marami ho ang aksidente. So yun ho ang aking napansin ho dyan sa lugar ng Maynila. Sana ay matanggal yung mga nakaparada ho dyan at nang hindi na ho maulit ang aksidente ho ating nasaksihan ho. Dahil kalunos-lunos ho ang sinapit ho ng ng empleyado na yun o yung pasahero ho o driver mismo na sumubsub ho doon sa likod ng trailer rack. So yun ho, yun muna ho ngayong araw na ito. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at ingat ho tayo sa pagmamaneho saan man ho tayo magpunta. Isang mapagpalang araw ho muli sa inyo.